Bagong lahat, mukhang may sakit itong si Skip Bayless dahil sinabi niyang mas better ang Lakers nang walang Luka dahil mas mababa ang ego ni LeBron. Para kasing eclipse kapag pinupuri ni Skip Bayless si LeBron. Kaya nasabi ni Skip Bayless yun dahil kung sakali man na makapasok ang Lakers sa next round, ang katapat nila Thunder. Huling nakatapat kasi ng Lakers yung OKC, talagang nilang paso sila. Pagandahan na lang ng pito si Luka or si SGA, kaso may pa-sponsor si SGA na sapatos sa mga referee. Doon taob si Luka. Naging defensive team ang LA at nabiglado ng Rockets. Si Luka papasok na ng 3 weeks timeline na binigay dati. Expected kasing mapapaikli ng 1 or 2 linggo yung kanyang recovery timeline. Dahil ang sinabi dati 3 to 6 weeks. Marami ding report dati kung kailan talaga maglalaro si Luka, pero dahil ang Lakers naka 2-0 na at may record si LeBron na undefeated kapag nakauna ng dalawa, si Luka hindi na expected makakalaro ng first round, base yan kay Sham. Mas papabor pa sa LA kung matatapos nila na maaga ang series bago mag second round, dahil kung aabutin ng Game 6 or Game 7, medyo tagilid ang Lakers doon, puwera usog. So pinaghahandaan agad yung second round, binibilang agad yung sisiw. Pero si Austin Reeves nasa 1-on-1 workout na, kailangan pa niyang dumaan ng 3-on-3 at 5-on-5 workout. Medyo matagal pa rin ang return date nitong si Reeves. Sa ngayon, nilista na si Austin Reeves na questionable sa Game 3. Expected makakabalik siya late first round based on sa report ni Sham. Hindi nga lang alam kung anong game. Sa ngayon kasi pwedeng abutin ng Game 4 or Game 5. Yung haba ng series based din sa schedule, kung sakali man matapos ng Lakers ng maaga ang series, papabor na abutin ni Luka yung second round ng mas maaga. Pero dapat abutin yung Thunder versus Suns ng at least Game 6. Pero kung matapos ng Thunder na maaga yung series, mas maaga din posible magsimula yung series sa second round. At kung mangyari pa na mas maagang natapos yung Thunder pero yung series ng Rockets at Lakers abutin ng Game 6 or Game 7, walang masyadong pahinga yung team nila kapag naglaro sa second round. Kung maalala nyo sa playoffs, merong naglalaro na ng second round, yung ibang team nasa first round pa lang. Kahit nakalagay na si Reeves na questionable sa Game 3, hindi pa alam kung maglalaro talaga siya or hindi. Kailangan ng mga teams kasi ngayon na ilagay yung status ng player. Kasi dati parang si Booker ata yun sa playoffs din, hindi siya nilagay na probable or questionable, biglang naglaro, tapos napagmulta ang Suns. Sa status kasi na questionable, pwede maglaro, pwedeng hindi. Ang kailangan pa doon, nasa 1-on-1 papuntang 3-on-3 tapos 5-on-5 si Reeves. Ilang linggo lang siyang nawala nun. Si Kevin Durant naman, papasok ng Game 3, nilagay siyang questionable status dahil sa injury sa paa. So yung unang injury niya sa tuhod, na hindi siya nakapaglaro ng Game 1. Ngayon naman, panibagong injury, sa paa naman. Pwede siyang maglaro, pwede hindi. Pero kung dalawa ang injury ni Kevin Durant, kahit maglaro siya, mukhang mahihirapan. Nung Game 2, sinabi na kasing hirap na si KD dahil sumasakit ang tuhod niya. Pero may panibago siyang injury na hindi naman malinaw kung saan niya nakuha yun. Sa report, bago pa lang yung Game 1, sinabi ng merong injury sa paa si Kevin Durant. Pero hindi naman malinaw talaga kung saan niya nakuha yun dahil meron ding report na nakuha ni KD yun sa Game 2. Mukhang kahit maglaro si Kevin Durant, walang balak ang mga ka-teammate niyang tulungan siya dahil sabi nga ni Jabari Smith na kay Kevin Durant na para ma-involve siya at makawala sa double team. Parang ang dapat sagot doon, kailangan nilang tulungan si KD. Ang labo din biglang tinadtad ng injury si Kevin Durant sa playoffs. Healthy pa siya nung regular season, nakalaro pa na mahigit 68 games. So kung hindi makakapaglaro si KD sa Game 3, base kay Coach Ime, ilalagay nila si Reed Sheppard, tataasan yung minuto niya. Dahil nung Game 2 parang binangko siya dahil sa mababang shooting percentage. Si DeAndre Ayton naman papasok ng Game 3, excited na dahil masaya pa lang maglaro ng defense. Masaya talaga, tingnan mo si Wemby, sure in ang max contract. Si Evan Mobley naka-max contract, pati si Jaren Jackson Jr. Si LeBron namang inaasahan na mafi-figure out ni Kevin Durant yung defense nila at babawi sa kanila sa Game 3. Kaso nga lang, in limbo ang status ni Kevin Durant ngayon papasok ng Game 3. Dahil kung hindi man makapaglaro si Kevin Durant or maglaro man si Kevin Durant, kailangan pa rin nilang pigilan si Sengun na meron 19 points, 9 rebounds, 5 assists. Kaso 38% mula sa field itong si Sengun. Mababa yung scoring percentage niya.
Ang may pinakamagandang stats dito sa Rockets si Josh Okogie na merong 7 points na nasa 50 and 40%. Ang susunod sa kanya si Tari Eason na merong 13 points, 9 rebounds, 1 assist, 52 and 50%. So kapag nagsabay yung tatlo, yun ang chance ng Rockets na makaisa dito sa Lakers. Ang Houston din at least top 5 or top 10 sa offense ng regular season. Pero sa playoffs, sila ang isa sa worst offensive team behind sa Suns. 96 points per game na merong 43 rebounds, 23 assists. Pero hindi naman sila yung worst team pagdating sa turnover. Ang Lakers hindi rin yung best offensive team dahil Ang Lakers, hindi rin sila yung best offensive team dahil meron silang 104 points, pang number 10 behind Atlanta Hawks. Nasa 36 rebounds at 25 assists. Mas marami pa silang turnover kontra sa Rockets. Ang pinakamalaking nilamang ng Lakers doon kontra sa Houston, mataas ang kanilang percentage mula sa field, 53% at 49% sa 3-point area. Kontra sa Rockets na meron 39% sa field at 29% sa 3-point area sa nakaraan dalawang games. Efficiency, pangalawa ang Lakers sa playoffs behind Cavaliers. Ang Rockets ang top 3 worst team pagdating sa efficiency.